Ngayon kay division 1 lang tayo. Ang ano lang muna natin, paano natin pipila man itong 1, 2, 3, 4. Ang mga given lang ito, yung 400,000, 15%, tapos return on investment. Siyempre, daming kulang. Ngayon, pag ang problem kasi, nung nagbigay ng, for example, nagbigay na ng mismong ratio na, yung pinakasagot na, for example, itong return on sales. Nandiyan na yan kay Division 1. Yan. Division 1, for example, binigay ng ROS. ROS na 15%. Yan yung ROS natin na 15%. Ano ulit yung formula natin for ROS? Yun ang lagay natin pina-formula natin. ROS or return on sales equals operating income divided by sales. Ayan na. Basta yung mga pinag-usapan natin last time yung operating income kung yan lang ang given sa problem. Pero kung makikita natin kung magkano yung controllable margin, yun ang gagamitin natin na hindi na yung operating income. Kung wala kang controllable margin, gamitin mo naman yung segment margin. Basta magsisimula ka lang magganap doon sa controllable margin. Pag wala yung segment margin, pag wala pa operating income. Okay. Ngayon, yung return on sales na yan, baka kasi magkalituan tayo. Yung return on sales, may kita mo rin siya sa isa pang topic ng MAS. Yung FS analysis, yung financial statement analysis. Doon sa mga financial ratios natin. Okay. Sa FS analysis, ng financial ratios kasi para sa buong company. Ratios yan na for the company as a whole. Dito, so ibig sabihin, kaya gumagawa ng mga financial ratios, para i-measure mo rin yung mga performance, no? Yung solvency, profitability, liquidity ng company. Company as a whole. Dito, sa responsibility accounting, ang purpose natin, kaya tayo nagko-compete ng ganyan. Nasa performance measure din tayo, kaya lang, doon lang tayo sa level ni na division manager. Performance ng mga segment. At sino ba nag-ooperate ng segment, di ba? Yung mga segment manager natin. Ngayon, ba't ko pa sinabing FS analysis? Pareho ang tawag dyan, return on sales. Kaya lang kasi, pag ginamit natin sa FS analysis, yung return on sales, ang kinocompute natin yung ROS for the company as a whole. Ngayon, ang difference lang ng ROS sa responsibility accounting saka FS analysis. Sa responsibility accounting, pag alam mo kung magkano yung controllable margin, yun ang gagamitin mo numerator. Pag wala, segment margin. Pag wala pa rin, operating income or EBIT. Sa FS analysis, wala kang makikitang controllable margin doon. Kasi ang magiging basis mo lang yung FS ng company, hindi ng mga segment. Wala. Kasi lalabas lang yung mga controllable margin na yan, yung mga segment margin na yan. Pag responsibility accounting tayo, ibig sabihin, nagkakaroon ng separate financial statements yung mga segment. Hindi naman gagawa yung mga yan. No? So, sa FS analysis, wala. Dahil ang minimeasure natin, performance ng company, wala ka talagang makikita dyan na kahit anong information para ma-compute mo yung controllable margin and segment margin. Ibig sabihin, ang magiging choices mo na lang ay yung operating income pababa. Ganun na, ganun mangyari. Kahit ano mangyari sa FS analysis natin, wala tayong makikitang segment margin or controllable margin dyan. Ang choices mo na lang, operating income, net income before tax, or net income after tax. Di ba? Magkakaiba yan Ngayon, ang tanong, paano gagamitin natin formula para sa ROS pag FS analysis na tayo?
Okay. Dahil wala nang segment margin sa controllable margin, ang sagot ba doon, operating income na? Hindi. Pagsalit ng problem, net income after tax tayo. Hindi operating income. Ha? Yung pinapaliwanag yan nasa financial statement analysis. Dahil min-measure natin pinaka-performance ng company, no? As a whole. Sama-sama na yan. Hindi lang operational performance. Kasi pag sinabi operational performance, ano lang yan eh. Yung mga operating expenses lang eh. Yung ililis mo sa mga revenue natin, di ba? Kaya na-complete yung operating income. Okay. Dalawa kasi yan eh. Meron tayong operational performance sa yung total managerial effort eh. Yung total managerial effort, ibig sabihin, siyempre, yung management, hindi lang naman yan sakop yung mismong operational performance lang eh. Pati yung mga pagpipinance nila ng mga asset, di ba? Pag nagpinance sila, may mga interest dyan. Siyempre, nandun na rin yung mga tax, di ba? Lahat yan expense kasi. Kaya pag tumingin ka sa company as a whole, pag solid yung problem, gagamitin naman natin dyan net income after tax. Pag responsibility accounting tayo, controllable margin. Ngayon, paano malaman kung responsibility accounting yan? Or FS analysis? Madali lang yan. Pag mga data ay parang related no, sa performance ng segment, kunwari may makikita ang division 1, ito yung mga data niya. Alam mo ng responsibility accounting yan. Pag mga data ay para sa company na, no, sa buong company, alam mong FS analysis yan. Kaya alam natin kung kailan gagamitin, no, o kailan may iba, or kailan tayo gagamit ng tamang formula for return on sales. Ganon din yung mga return on asset. Sing lang din yun Okay. O sige, sa ngayon, ano muna tayo? Computation tayo ng return on sales. ROS equals, so wala tayong controllable margin, segment margin, operating income tayo. Operating income. Wala. Diba? Yan yung hinalap natin Ito na pala, sa baba na. Okay. O, 50%. 50%, tapos blank yan no? Blank. Divided by sales na 400,000. O yan. Di ba parang ano lang, ikutin lang natin. Ayan yung 15% yan yung ROS Hindi lang binigay yung operating income. Binigay yung denominator na sales. Anong gagawin natin? Di ba ikutin lang natin. Kaya yung question mark natin dyan, okay, yung question mark equals 400,000 times 15%, 60,000. Diba? Ikutin na lang natin yung pinaka-formula niya. Ayun Ibig sabihin, may sagot na tayo dito. Ayun 60,000 pesos. Operating income equals 60,000. Ayan. Okay, talihin natin. Ano pa ba? Maglagay na tayo dito 400,000. 400K. Operating assets naman. Wala tayong given na operating asset dyan. Ngayon, may isa pang ratio na binigay dito. Yung return on investment. Sige, gamitin natin yung return on investment. ROI equals. Ganun pa rin controllable margin dapat yan. Wala, operating income na lang. Operating income divided by assets. Dapat nga yung asset na yan, ano yan Alam naman natin, total asset yan, total asset. Kaya lang kasi sa module natin, sa handout na binigay natin dyan, yung assets, wala na-encounter sa mga computational, mga problem. Pero sa theoretical kasi, sa mga theoretical question, yung assets natin, para yan sa kasi maraming klaseng assets Yung total assets, merong operating assets yan, saka yung mga idle assets Yung tutukoy natin na assets dyan, kung sakali meron lang given sa problem ng mga idle assets. Ibig sabihin, yung idle assets, kung i-base ka muna sa formula, yung total assets, ililis mo muna yung mga idle assets para makompute natin yung mga operating
assets. Bakit kailangan pang alisin yun? Kasi hindi naman ginamit yun eh. Di ba? Yung mga idle assets. Hindi naman ginamit yun sa operation ng segment. Bakit mo gagamitin sa formula? Saka isa pa, no? Anyway, wag na lang muna, no? Basta assets na lang muna tayo. Kasi sa FS analysis, may separate topic naman tayo dyan. Kasi dapat, pag nag-partner kasi, yung income statement account, saka yung balance sheet account, gaya niyan, income statement yung operating income, tapos yung assets balance sheet. Dapat yung balance sheet, ina-average siya. Ina-average yan. Yung paliwanag yan sa financial ratios talaga. Sa ngayon, wala muna tayong i-average siya. Basta assets na lang muna tayo. Kung magkano in-invest natin sa investment center, okay na muna yan sa ngayon. Okay. Tsaka na muna yung mga pag-average siya. Tsaka din sa FS analysis. Naisip ko lang bigla kasi. ROI, ang given 30%. May binigyan ng 30% dyan. 30% equals operating income. Ayun na, nakompute na natin yan kanina. 60,000. Gamitin natin 60,000 na yan. 60,000 divided by lang, no? Ayan. Pwede, ang mangyari ngayon, paano magiging solution natin dyan? Question mark. 60,000, diba 30% equals 60,000 divided by blank. Kaya balik rin natin, 60,000 divided by 30%. Ano mangyari? No? Magkano magiging amount dyan? 200,000 pesos. Yun ngayon yung ano natin, yung assets natin. Yun na, assets, 200,000. Lagyan natin yung assets. 200,000. Okay, next na, turnover. Asset turnover. Paano yung asset turnover? Asset turnover, yung ato. Ato equals sales over assets. Ganun lang. S over A. Sige, para ano na lang. Mas maganda tingnan. Sales divided by assets. Divided by assets. Ganun din yan, dapat kan ina-average, no? Sa FS analysis. Kaya lang dito, hindi na issue yun, eh. Okay, ayan. Magkano ngayon yung ano natin? May given din ba tayong asset turnover? O wala tayong given ng asset turnover, no? Yan ang hinanap natin ngayon. So, asset turnover equals yung sales. Magkano yung sales? Given yung sales natin na 400,000. Divided by assets. Kinampit na natin yung assets na 200,000. Ito yung assets sa taas. No? 400,000 divided by 200,000 equals 2. Pero pinakatamang ano dyan, no? 2 times dapat yan. 2 times. O, pwede na yung 2. Ayan. Okay. O, next na. Solve tayo dito sa asset turnover. Ito na lang. Next, yung residual income. No? Residual income. Residual income, okay ko na nga lang. Residual income.
Ano ulit yung formula natin sa residual income? Residual income equals operating income less record income. Hindi na. Residual income equals operating income less record income. Ito malinaw yan na operating income ang dapat gawin dyan. Pero kung sakali lang ulit na given yung controllable margin, yung pa rin na gamitin. Controllable margin o segment margin. Ngayon, wala lang tayong choice Gamitin lang natin yung operating income. Operating income, 400,000 less record income. Ano ulit yung record income? Yung record income, assets yan. Assets times minimum ROI. Minimum ROI. Equals 400,000 na operating income. Minus, ano yung assets natin? Ang assets, kinampitan natin siya kanina, yung 200,000. Times lang natin sa minimum ROI na 20%. Yun nasa taas na, 20%. Equals ay no, mali, hindi ko lang nagkamali lang ako 60,000 to, 60,000 to. Nakopya ko yung sales 60,000 na. Okay, 60,000 yung operating income. 60,000. Pero malaki nagulat ako no? 60,000. Lagay naman sa solution 60,000 pesos. Okay, operating income 60,000 less 200,000 times 20%, 40,000. Kaya meron ka ngayong residual income na 20,000 pesos. Okay. Yung paliwanag yun, parang standard costing lang yan, no? Naghanap ka lang ng variance ng income. Actual income saka yung required income, no? Actual income, o parang standard income na rin, no? Yan kasi sinitang management, staff management. O sabi 20%, depende sa asset na in-invest. In-invest 200,000 o equivalent sa 40,000 yung yung record of standard income. 40,000 dapat. And nagkaroon ka ng income ng 60,000, hindi okay na. Favorable yung 20,000 na yan. Tapos, ano pa ba yung alternative formula natin dyan? Bibilitin natin nun. Residual income equals yung assets, i-multiply natin sa difference ni na ROI and minimum ROI. And yung assets, 200,000. Tapos, i-multiply natin sa ano ba yung ROI natin? Ang ROI, nandiyan na yun, 30%. Given yung 30%. Less natin yung 20% na minimum ROI. Yan, sagot, no? 20,000 rin. Yeah. Kasi, si top management sabi, kailangan kumita ka ng 20%, 30% sa assets. Ikaw, no? Ang naging income mo, ang naging ROI mo, no? Imbis na 20% lang, no? Naging 30% pa. Ibig sabihin, surplus na 10%, residual income na yun. Yun na. Okay, sige, ano tayo? Tuloy na natin yung division 2. Division 2. Sige, medyo bilis na natin. Division 2, na-review na natin yung mga solution, ay mga formula natin. Division 2, ang given lang operating assets, 300,000 sa turnover na margin or ROS na 8% sa turnover na 3 times. Ngayon, ang ganito na, isa pang technique kasi, kapag gusto mo mabilisan yung solve yung problem, kung meron mang given na mga ratio na dyan, for example, yung ROS binigay na yung 8%. Ilatag mo na kagad yung formula niya. O 8% equals
operating income divided by sales. Ayun na, operating income divided by sales. Tapos ano pa? No, nagbigay na rin ng ano ng asset turnover. Nag 3 times. Asset turnover equals sales over assets. Okay. Sales over assets. Ayan, no? Division 2, may isang binigay dyan na bukod sa ratio na operating assets. Ito, operating assets na 300,000. Palitan ko na itong assets na to, no? Gawin ko na siyang 300,000. Ayan, no? Kasi nandiyan na rin naman yung 300,000 na yan. Ngayon, ang mangyari, ang sales natin, di ba? Gamit yung asset turnover formula, yung sales ay magiging ano na, 300,000 times 3 equals 900,000. Okay. Tapos, ang gagawin nyo na lang, yun na, no? Saan ba itong ano natin? Yung 900,000 na yan, no? Dalhin mo lang dito. Ayan. Okay. Palitan natin yung sales na to, no? Gawin natin siyang 900,000. At yung magiging operating income natin, no? Operating income natin, gamit yan. Operating income equals 900,000 times 8%, no? 900,000 times 8% equals 72,000 pesos. Ayan na. Kaya na ginawa natin na, ayan, papunta dyan. Okay. O, ngayon, meron ka ng 72,000 na operating income. Dali na siya dito. 72,000. Okay, tapos na pa. May given na rin tayo na sales ng 900,000. Nakuha na natin yung 900,000 yan. 900,000. At ano pa ba? Dalawa na lang. ROI. ROI equals operating income divided by assets. The operating income, nakumpita natin, 72,000 divided by assets, 300,000. $72,000 divided by 300,000. 72 divided by 300 equals 24%. ROI equals 24%. ROI 24%. Residual income. Residual income equals operating income less record income. Ano yung operating income natin? Operating income, nalagay na natin dyan 72,000. Less natin yung record income. Ang record income, assets, 300,000. Minimum ROI, 20%. Bali lalabas ay 72,000 less 60,000 equals 12,000. Yan yung residual income natin na 12,000. Ganun lang yung gagawin dyan. Okay na? Lagyan natin dito residual income, 12,000 na 12,000. 12,000. Yung kanina sa kabila, ng residual income natin, hindi pa pala na-compute, no? Hindi ko pala na... Saan ba yun? Ay, division 1. Nandito pala.
Sorry nga, nalilito ako dyan. Ayun, no? Residual income, ang sagot nga pala doon, 20,000, no? 20,000. Lagi ko lang dito, 30,000. Okay. Sige, o isa na lang. Solve na tayo kay Division 2. Isa na lang kay Division 3 para matapos na yun, no? Punta natin, economic value added. Division 3. Division 3, ano naman yung mga given dyan, ha? Ano yung mga given? Lipat ko lang dito. Ayan. Division 3. Okay. Oh, Division 3, given sales, 700,000. Operating income, 42,000. Operating assets, blank. ROS, blank din. As turnover, wala. ROI, wala rin. Given residual income. Ayan, no? At syempre, parang halta naman, no? Ang gagawin natin sa Division 3, unahin natin yung yung residual income na formula para mapila pa na kagad yung iba pang mga missing item dyan. Okay. Ayun naman, start ka na kasi wala ka na magagawa dyan, eh, no? Yung operating income over sales, so meron. Yun lang, hanggang doon lang tayo mahinto dyan. Yung operating income divided by sales, 42,000 divided by 700,000, di ba 6% ata yun? 42 divided by 700. O yan, 6%. Hanggang dyan lang tayo, di ba? Hindi ko nalagay yung Okay. Oh, yung ROS. Yan lang, 6%. ROS equals 42,000. 42,000 divided by 700,000 equals 6%. Ayan, hanggang dyan lang, no? Pag yung ginamit lang natin, yung dalawang given na data dyan, ayun, no? Sales saka operating income. Pero bukod dyan, aasa ka na lang kay residual income. Okay. Paano ba yan? O, residual income equals, himayin lang natin, no? Bale, operating income less assets times minimum ROI. Ano yung mga given? Yung mismo residual income, binigay na yan. 22,000. Bukod dyan, yung operating income, nandiyan na rin 42,000. Less, walang binigay na assets, nandiyan pa yan, times minimum ROI, 20%. Ayan, ha? 42,000 less assets times 20%. 20% na, nandiyan na yung minimum ROI sa taas na nandiyan na yan. Ngayon, gamit yung residual income na, pwede mo na makuha yung assets, eh. Yung assets. Ito kasi, yung combined, ito yung assets, yan, yung assets, times 20%, may sagot na yan, eh. Di ba? Ito siya, oh. Yung 22,000 na residual income, yan yung residual income, pag binawas mo yung blank, kay operating income na 42,000. Yung blank na titukoy natin dyan, ito yung record income, eh, no? Ang record income dyan, record income ay 20,000. Diba? 20,000 yan. Ayan, ha? Record income, 20,000. Para pumunta tayo sa 22,000 na residual income. Okay. Ngayon, meron kang record income na 20,000 at bibigyan yung minimum ROI na 20%, yung assets natin, ay yung 20,000 divided by 20%. Right? Equals 100,000. Yan yung assets. Yan na, yan ang assets, ha. Sige, no? Balik tayo dito. Lagay natin dito, operating assets, 100,000. Okay. Asset turnover. Asset turnover, wala nang pero ito siya, no? Yung sales, 700,000 divided by 100,000. 7, no? Lagay na lang natin 7.
Okay. Ito equals 700,000 divided by 100,000 ang assets. Equals 7. O yan. Ito na lang, no? Yung return on investment, ROI equals operating income divided by assets. Okay. Ayan. May given tayo operating income, no? Nasolve na natin yung, given yung operating income natin na 42,000 divided by assets na 100,000. Return on investment, dito na lang, 42%. Okay. O yan, tapos na, no? Natapos na natin yung, yung division 1, 2, 3. Punta tayo dyan, ha? Okay na. Wala ng question, na iwanan natin yan. Kasi ito yung mga, yung commonly used na, na performance measures, no, for an investment center. Ngayon, tuloy na tayo kay, kay economic value added or EVA. Tapos na tayo dyan, okay na. Okay. Nabasa niyo na ba ito, yung EVA? Kung bibis mo sa definition, is a more specific version of residual income that measures the investment center's real economic gains. It uses the weighted average cost of capital or WACC, yung WACC, to compute the required income. May maganda pang formula. Ngayon, kasi sa formula yung sinabi, operating income after tax less required income, where required income equals total assets less current liabilities times WECC. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng mga yan, no? Kaya itong gagawin natin sa economic value added. Okay. Ano ba yung idea natin, no, tungkol sa economic value added na yan? Economic value added. So, napakinggan nyo ito kasi maganda itong yung discuss natin dito. Try lang natin dito sa sa Word kasi medyo mahirap, no? May mga araw-araw dapat ulit yan, Economic value added. Okay, gating pinaka-concept natin dyan sa economic value added kasi yung corporation, kahit anong mga company pa yan, no? Siyempre mga corporation, di ba, ang objective niyan, profit. Yun pa rin earning pa rin natin ng profit. Kaya ito mangyari kasi, no, ang pinaka-objective pa ng corporation ay profit. Ngayon, no, ang kasi natin dito, si corporation, bago mapag-earn ng profit yan, di ba, si corporation, kailangan niya munang mag-obtain ng assets. Okay. Si profit, diretso lang pala to, no? And hindi naman kasi yan sabi ni corporation, no, sige, gusto ko mag-earn ng profit, yung profit hindi naman libre yan. Kailangan niya muna kasing mag-obtain ng assets, no? Kailangan, siyempre, magiging source talaga ng profit na yan, yung magiging investment. Diba? Sa corporation muna tayo, sa corporation na si Hul. Okay, main objective is to earn profit, no? Siyempre, yung profit natin, manggagaling yan, no? From the assets invested, no? Ngayon, yung assets, ang tanong, no? Kaya sa basic accounting, saan ba tayo nakakakuha ng assets ng company natin? Sa sole proprietorship, syempre sa investment ng owner, di ba? O meron tayong additional asset, kung magkakaroon tayo ng net income lagi, no? Anyway, no, basta tayo, pag mag-i-invest pa lang, yung pinaka-focus natin dito yung initial investment lang Hindi yung initial investment, basta yung mga investment, ba?
Hanggat kasi pag nag-i-invest ka ng assets, no, ang objective mo, kaya nag-invest ng asset dyan, kung ano man yung naging source ng asset na yan, gamitin ng company para mag-generate ng revenue, less yung cost, no, of the revenues earned, di magiging profit yan, di ba? Yan ang objective ng company. Okay. Galing sa assets, mapag-generate tayo ng profit. Ngayon, yung assets na to, no, hindi naman yan libre. Kailan ba tayo ulit nagkaroon ng asset pagdating sa investment? Okay. Si assets, dalawa nagiging source niyan. Baliktad pa yung pag-araw ko. Ayan na, dalawa yung nagiging source ng assets natin. Pwede ko, no? Ang gusto lang kasi ni company, mapag-generate tayo ng profit. Siyempre, hindi naman libre yan. Kailangan mo na ng assets, no? Kailangan mo na mag-invest para mapag-generate tayo ng revenue, tapos less na lang yung mga cost and expenses, at yun yung profit. Ngayon, kailangan mo ng assets, no? Yung assets, dalawa kasi yan. Okay. Dalawa nagiging source niyan. In general, siyempre dalawa lang naman talaga yan. Una, yung equity. O alam na natin yung mga equity. Equity, pwedeng ano yan. Mag-issue ka ng share capital. Share capital natin, pwedeng maging ordinary share capital yan or preference share capital. Or, pwede ka rin mag-capitalize ng retained earnings dito, no? Isa pa, bukod sa equity, debt. Diba? Mga bonds payable natin. Ganun din yan, no? Investment din yan. Source din ng asset yan. Mag-debit ka ng cash, tapos credit yung bonds payable. Okay. So, equity, pwede ka mag-debit ng cash dyan, tapos credit mo na lang yung share capital account, no? Credit yung ordinary share capital, credit share premium. Debit cash, credit share, preference share capital, and credit share premium, no? Basta importante dyan, ito, yung cash natin or any assets, no? Non-cash asset. Inflow ng asset yan sa company, gagamitin yung asset niya para meron tayong profit. Ngayon, ang mangyari dito, no? Si corporation kasi, dahil meron siyang profit, okay, nandiyan yung profit na yan. Ang tanong, sina equity, no? Sina shareholder na nag-invest para maging equity natin, saka yung mga creditor, yung mga bondholders natin, para maging asset din natin, no? Anong pinakahinihintay nila dyan? Di ba? Na shareholder, ito yung equity natin, kung kailangan nila, kaya sila nag-i-invest sa atin, nag-aabang ng dividends yan. Di ba? Okay. Yun yung dividends. Yung debt naman, interest. Okay. Ngayon, yung economic value added, kung ibibis mo sa definition yan, ang sabi, it is a more specific version of residual income that measures the investment center's real economic gains. Pag sinabing real economic gains, yung parang titukoy natin dito yung kaya nga economic value added yung nag-add sa value ng company or investment center o sa company lang muna tayo. Okay. Yung nag-add sa value ng company natin, yung pinaka-nag-add kasi nagkaroon tayo ng profit, less yung magiging balik sa mga nag-invest sa atin. Yung mga shareholder, saka yung mga creditor. Balik ganito siya, no? Kung hindi ka muna babasa sa formula, no? Idea lang muna. Ang magiging EBA natin dito, no? Yung dadagdag sa value ng company natin, yung profit, less yung dividends, okay, dividends, and interest. Yun, no? Yun sasagot sa inyo, no? Okay. Profit, less dividends, and interest. Kung meron kang profit, no? Kung meron kang profit dyan, na for example,
Okay, ano na. Sabihin natin, meron tayong profit na 1 million pesos. Tapos yung sum ng dividends and interest, itotal ko na lang, 800,000. Ibig sabihin, merong daragdag sa value ng corporation natin na 200,000. Okay. Malinis na yan, no? Parang yan ang pinaka naging kita ng company. Okay. Yan ang economic value added. Ngayon, kung sa formula naman, sa formula, alam na natin idea, no? Ba't ba tayo nag-compute ng economic value added? Yung pinaka-formula natin ng economic value added, ito siya. Economic value added equals net income after tax. Kaya nga more detailed or more specific version of residual income. After tax na yan, net income after tax. Okay. Net income after tax, i-less natin yung record income pa rin. Record income. Ngayon, ang net income after tax, specific, ano na yan, in-specify na yan ng formula ni Eva. Wala tayong magagawa dyan, no? Basta ipinakasagad na. Ibawas mo na lahat. Kung ano matitira, ito yung net income after tax. Tapos, record income. Ano yung record income natin? Okay. Ang record income, record income equals assets less current liabilities times weighted average cost of capital. O malamang nun, nagkalituan na tayo dito. Ba't ganun, no? Assets tapos less current liability tapos weighted average cost of capital. Saka ano ba yung weighted average cost of capital? Ganito yan, yung cost of capital, bigyan ko lang kayo ng idea. Ang cost of capital, yung mga capital kasi na tinutukoy natin dito, ito. Ayan capital yung mga yan. Di ba? Capital yung mga yan, huwag yung isipin na, capital ba ito? Debt yan, liability yan. Hindi. Yung capital na tinutukoy natin dito, yung source ng assets natin. Yun ang capital. Pag sinabing cost of capital, ibig sabihin, yung mga shareholder saka creditor, nag-i-invest sa atin yan, kasi syempre may kapalit yan, no? May inaabangan yan. Yun ang tinatawag natin na cost of capital. Yung dividend saka interest. Kaya pag sinabi kasing cost of capital, percentage yan . Ngayon, paano ka magka-compute ng percentage na yan? Yung mismong cost of capital natin. Pag sinabing weighted average, ibig sabihin, i-average natin to. Yan. Okay. O bago tayo bumalik sa EBA, paliwanag muna natin itong weighted average cost of capital. Ito mahaba-haba ito, no? Weighted average cost of capital. At sa capital budgeting na rin ito, yung weighted average cost of capital na yan, no? Kaya importante yan. Okay, sige. Ganito tayo sa weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital computation or WACC. So, una mo naman gagawin, no? Hindi, kulang to . Magkano ko. Ayan, sige. Ngayon lang tayo magagato. Gagawin pang landscape yan. Gawin ko siyang loan. Hindi, napunta kasi mag-convert ng ano . Yung bang ano. O yan . Kasya na siguro yan. Kasi yun, no? Ngayon lang tayo gagamit ng ganito, no? I-landscape ko pa talaga na para sa weighted average cost of capital. Bakit? Kasi ganun talaga siya ka, ano, no? Medyo mahaba yung ano nito. Yung magiging, tas naka-narrow pa. Ayan. Competition natin, no? Okay. Sige, hanggang tayo. Mag-discuss tayo ng WACC.
Hindi ko lang ang importante topic niya kasi hindi lang naman yan sa responsibility accounting, no? Hindi lang sa EBA. Ginagamit din natin yan sa capital budgeting. Okay, ano ba yung WACC na yan? Ganito yan, no? Mga kanina, yung cost of capital, ano yung magiging cost ng mga ginawang investment sa atin ni na shareholder sa creditor? Diba? O alam natin yung cost niyan, dividend, saka interest. Pero in terms of percentage, no? Yung percentage, ano yung percentage? Parang ganito yan eh. Para ka rin nagko-compute ng ROI, pero sa point of view ni na shareholder saka creditor. Ako yung paliwanag ko doon. Kasi sa kanila kasi, si shareholder, pag nag-invest sa atin yan, ang tawag natin dyan, share capital. Equity account yan. Pero sa part nila, kung sila ang shareholder, investment sa atin yan eh. Di ba? Investment yan. Okay. O investment in equity securities, pwede mga FBTPL yan, FBTOSI, etc. Basta investment sa kanila yan. Okay. Pag nag-invest sila, asset yan. Pag yung asset nila may bumalik through dividends, no? Dividends received, no? From sa corporation natin, sa part nila, ROI yun. May naging return eh. Sa part din naman nila creditor, sa part natin kasi, pag meron tayong na-receive na cash, for example, sa mga bondholders natin, nagde-debit tayo ng cash, credit bonds payable. Sa atin, liability yan. Pero sa part ni bondholders, investment in bonds yun. Di ba? Investment pa rin sa kanila yan. At tayo, pag nagbayad tayo ng interest, return sa kanila yun, yung interest income. Okay. Yung idea natin, sa kanila, ROI yan. Sa atin, cost of capital. Ganun ang gagawin natin. Ngayon, paano ba tayo nagko-compute ng cost of capital? Yung una, ano ba muna yung mga sources? Okay. Gawin ko na nga lang table para hindi gumalaw. Mahirap. Number one, no? Ano yung mga sources of capital? Okay, unang-una. Meron tayong debt, no? Next sa debt, equity. Pero yung equity natin, ganito yan. Una, per capital na lang, ha? Tapos, PS na nga lang, no? PS, para madali na lang. Preference shares, OS, and RE. Yan ang equity natin, ha? Tatlo yan. Okay. Ulitin ko lang na magkakaroon ka kasi ng additional asset dahil dyan. Pwede ka mag-issue ng debt, no? Issue ka ng bonds payable, for example, meron ka mag-receive ng asset. Issue ka ng mga share capital, mag-capitalize ka ng retained earnings, yan na rin yan, no? Meron tayong mga additional assets dyan. Okay. Ngayon, meron ka ng mga sources, no? Na-identify mo na. At yan lang naman mga possible na sources ng capital natin. Debt, ES, OS, and RE. After niyan, no? After the sources, ang gagawin mo na lang, next question, no? Ano yung mga magiging cost niyan? Ang cost, number one, yung cost of debt, medyo pangit pakinggan, no? Cost of debt equals interest. Yung interest na tutukoy natin dito ay net of tax. Net of tax, ha? Ba't ba tinawag na net of tax pa, no? Ba't pa kailangan net of tax? Ganito kasi, pag nagbabayad ka kasi ng interest, alam natin na expense yan. At pag ang expense, nireport mo sa income statement, anong mangyayari sa tax? Di ba, liliit? Ibig sabihin, pag yung mga expenses natin, pag nagre-report tayo ng mga expenses, nagkakaroon tayo ng tax savings. Kung for example, ganito, no? Kung for example, lagi lang tayo dito,
kung sabihin na natin, meron tayong tax rate, o hindi, meron tayong 10% na interest rate, ito 10% na interest rate, i-multiply mo siya sa 1 less the tax rate, for example, 30%. Ayan na. Lagay ko lang yung formula dito. Formula. Okay. Yung formula natin dyan, yung interest rate, okay, interest rate times 1 less tax rate. O yan. Yan ang formula niya na. Okay, yung formula, interest rate times 1 less tax rate. O paliwanag dyan, kung magkano man yung utangin mo dyan, no, 10% ang babayaran mong interest, pero pag nagbayad ka naman ng interest, i-report mo yan na expense sa income statement. Pag nagkaroon ka ng expense, magkakaroon ka ng tax savings na equivalent sa 30% ng binayaran mong interest. Kaya ibig sabihin na magiging net outflow mo lang, net outflow or yung 70% of the interest expense. Kaya yun ang pinakababayaran mo lang, di ba? Kaya mo siya kailangan i-net of tax. Okay, maglagay lang tayo dito. Ito, for example lang. Example lang yan, yung 10% ng interest rate and 30% tax rate. Ganyan ang gagawin. So, lumalabas ngayon, 10% times 70% equals 7%. Ang 7% na yan, ang tawag dyan ay individual cost of capital. Ayan na. Ang individual cost of capital o yung mismong cost of capital o yung cost of debt yung 7%. Pag ang requirement sa problem ay, for example, ganito. Compute for the cost of debt. Ang cost of debt, ang sagot dyan 7%. Yan ang pinakamadaling compute na cost of capital. Yung interest rate kasi, in-net of tax mo lang. Ganun lang ang gagawin na cost of debt ng 7% na yan. Okay. O, meron pa mga kadugtungan pero mamaya na. Sa ngayon, meron tayong individual cost of capital for debt. Debt, 7%. Cost of debt, 7%. Ngayon, eto, no? Next naman, paano naman yung PSO, SNRE? Actually, yung cost na mga yan, yung cost, okay, yung cost niya yung cost ng PSOS na RE, pare-parehong dividends lang naman, no? Pare-parehong dividends. Ba't ko pa pinagwalay-walay? Kasi makakatalo sa formula. Sa formula, ha? Okay. Yung dividends na yan, o para mas maging specific na lang, ito siya. Dividend yield. Dividend yield yan. Okay. Ang dividend yield, ito yung titukoy ko kanina, parang ROI lang din. Ayun na. Okay. Sa part ni shareholder, ang ROI niya equals yung dividend income divided by yung investment niya sa atin. Pero sa atin, cost of capital yan. At ang cost of capital, yung dividend yield. So ngayon, paano siya nag-compute ng ROI niya? O di ba, kinumpit niya dividend income divided by yung investment. So sa atin, ang dividend yield, isa rin yan sa ratio natin sa FS analysis. Ganito ang formula niya. Dividend yield equals dividend. Okay, dividend. Pero, imbis na compute mo pa yung total dividend, no? Ang gawin mo na lang, per share na lang. Per share na lang yan, ha? Dividend per share, no? Magkano yung nare-receive na dividend ng kada shareholder, ang kada share natin. Okay, and divided by market price per share. Yun na. Dividend yield equals
dividend per share divided by market price per share. Okay. Yan ang pinaka-formula natin for dividend yield. Ngayon, kanina sabi ko, ba't pa kailangan pag-iwalay yan? Kasi magkakaiba yung computation natin ng dividend yield sa PS, OS, and RE. No? Depende sa mga yan. For example, yung dividend yield natin for PS, parang yan lang, ito yung default formula natin, medyo i-re-revise lang natin yan, no, kada equity account. Sa PS, ang dividend yield ay ganito, ganito mangyari sa PS. Okay? Dividend per share for preference shares yan, divided by DPS divided by market price per share net. Ano yung net na yan? Ang net, ay dito, net of flotation cost. Ano yung flotation cost? Ang flotation cost ay cost to issue first na lang, no? Share capital. Okay. Example, di ba? Yung cost to register the share capital to SEC, mga ganun, underwriting fees, o underwriter fees, and any cost, no, related to the issuance of the share capital. Basta pag nag-issue ko ng share capital, ano na ba yung mga yung mga cost, no, yung mga related costs sa pag-i-issue mo ng share capital. Kasi may gagastusin ka rin dyan, hindi naman libre yan. Sa broker, di ba, yung mga underwriter, magbabayad ka sa SEC, magbabayad ka sa mga accountant, sa lawyer, di ba? Lahat yan. Okay, yan ang mga flotation cost. Issue cost, no? Parang issue cost. Okay, so yan yung flotation cost, DPS divided by market price per share net of flotation cost. Ngayon, isulat ko lang dito yung mga example, Example lang, no? Sample problem. Kanina, no, na lagay na natin dito yung interest rate on debt. Okay. Yung interest rate on debt ay 10%. Tax rate, para mas natin, kasi yung sample natin mamaya, mas madali yun. Ito kasi yung parang lahat ng pwedeng itanong sa weighted average cost of capital. Tax rate 30%. Ito yun, no? Okay, natin solution. Lagyan sa baba na sample, Solution. Tax rate 30%. Okay. O ngayon, sa PS, for example, sa PS, palagay na lang natin dito, dividend per share, PS equals 2 pesos. Okay, 2 pesos yan. And market price per share of preference shares, no? Equals, sabihin na natin na 101. Okay. And flotation cost PS equals 1 peso. Okay, okay na. Kung given yung mga ganyan, no, ang maging solution natin sa PS para sa dividend yield niya, dividend yield equals ang dividend per share 2 pesos divided by market price per share 101 less 1 peso. Yung denominator niya, parang lumalabas, nagko-compute ka lang ng net proceeds. Net proceeds yan, Okay, so ayan dividend yield. Ang pinaka-cost talaga dyan 2 pesos. Mag-buy ka ng 2 pesos, pero naka-receive ka naman ng 101
pesos, no? Yung worth ng shares, no, na in-invest na mga shareholder, pero magbabayad ka ng 1 peso. Kaya net proceeds yung 100 pesos. At ang individual cost of capital ni preference shares ay 2%. Ang tawag dyan, cost of preferred equity. Cost of preferred equity. Okay. Ayun na. I-note lang natin na yung mga na-compute natin dyan kanina, una yung COD, cost of debt. Ang cost of debt ay 7%. 7%. Pagay lang natin dito. Okay. Tapos, cost of preferred equity, okay, no? Okay, equals 2%. Okay. Okay, so next na. Solve na tayo dyan. Pareho lang ito yung pinaka-default formula natin. Nire-revise lang din natin yan. Depende kung anong equity account. Okay, o tuloy natin sa OS naman. Sa OS, ganito pa rin naman siya, no? Ganyan pa rin ang gagawin. Kasi mag-i-issue pa rin tayo ng share capital kaya net of flotation cost pa rin siya. Kaya lang kasi, no, yung difference between dividends, no, declared to preference shareholder, saka yung dividends declared to ordinary shareholder, ang pinaka-difference niyan, sa mga ordinary shareholder kasi, yung dividends na de-declare natin, hindi naman fixed. Hindi yan fixed, Hindi yan constant. Depende sa magiging profit ng company. Diba? Sila kasi talagang owner ng company, yung mga ordinary shareholder na yan Actually, ordinary shareholder sa kanila rin naman ang RE. Yung PES, yung preference shareholder, parang creditor na rin lumalabas dyan Ang nagiging advantage lang ng mga preference shareholder natin, meron lang silang priority, di ba? Preference to dividends and preference to assets. Di ba? Yun ang ano natin sa corporation, accounting for corporation. Ngayon, okay na, no? Constant yung 2 pesos sa PS. Yung OS naman, sa OS, kinopya lang natin, pero imbis na DPS lang yan, gagawin ko siyang expected. Expected yan. Expected. Sige na, kung kasya naman Expected dividend per share. Divided by market price per share, net of flotation cost. May nakita pa na open and close parenthesis. Pagka-compute mo niyan, mag-a-add ka pa ng tinatawag na growth rate. Ano yung growth rate na yan? Yung growth rate, kaya tinatawag na growth rate yan kasi yung dividend nga natin kay ordinary shareholder, ang assumption natin, patas na patas yan. Every year, di ba? Hindi naman natin ni-expect na constant laging company, hindi lalaki yan. Hindi, no? Lalaki rin yung company. Pag lumaki yan, syempre lalaki yung profit. Lalaki rin yung de-declare na dividend natin sa OS. Ang growth rate, syempre percentage yan, no? Okay, magbibigay probably kung ano yung growth rate. Ngayon, ang tanong na, ano yung expected dividend per share? For example, naglagay tayo ng dividend per share sa OS last year. Okay, right here, wala niyan. Basta yung pinakahuling dineclare, pinakahuling dineclare na dividend for ordinary shares, ordinary shareholder. Sabihin na natin, nag-declare tayo dyan ng ₱5. Ayan na, 5 pesos. Okay. 5 pesos na dividend per share for ordinary shareholders. Last year, 5 pesos. Pwede carry yan. Basta kung ano yung huling dineclare. Okay. At yung 5 pesos na yan, hindi naman natin pwedeng i-assume na pare-pare yung 5 pesos kaya ilang taon pa. Hindi.
Okay, no? I-expect natin, every year, syempre, magkakaroon ng increase yan. Next, ang gagawin natin, ano ba yung growth rate? Growth rate, sabihin natin, merong growth rate na para sa mga dividends, no? To all shareholders. It's 7%, tapos na 5%. Ano yung expected dividend per share? Yung expected dividend per share dito, yan, yung expected dividend per share. Lagi ko na dito, no? Additional na lang. Expected dividend per share equals dividend per share last year. Ayan, o last year times 1 plus growth rate. Yan yung expected DPS. Okay. So, paano ngayon yan, eh? Gusto niyo, no? Kaya ubos talaga to, no? Mas solution yan. Ayan, magkasya siya dito. Yan. DPS for ordinary shares last year, may binigay tayong 5 pesos dyan. I-multiply mo lang sa 1.05. 1.05. Ayun yun, 1.05. Expected dividend per share niya, no? Ang expected dividend per share niya ngayon ay 5 times 1.05. 5.25. 5.25 na. Ba't pa kailangan compute expected dividend per share? Kasi yung kinakumpita rin ako sa capital, yung mga yung mga panibagong investment ng mga ordinary shareholder, magkano yung magiging balik sa kanila. After ng first declaration ng dividend. Yun ang kinakumpita rin dyan. Kaya natin minumultiply sa 1 plus growth rate. Inalam natin kung magkano i-declare natin dividend sa mga panibagong investment ng ordinary shareholder. Okay. Divided by market price per share, sabihin na natin ganito, na meron tayong market price per share, OS, 202. Net of flotation cost daw, kaya maglagay na tayo dito. Flotation cost, OS, 2 pesos. Net proceeds, 200, no? 202 minus 2 pesos. Yun yan. Tapos, kung ano yung makuha natin dyan, no? I-add pa natin yung 5%. Constant na yung 5% na yan. 5%. Okay. Ano magiging ano natin dyan, ha? Bali, yung kanina, yung 5 times 1.05 divided by 200. No? 200 to less 2. Plus 5% equals 7.625%. 7.625%. Yan yung individual COC. Okay na. 7.625%. Solve na tayo, no? Kay OS. Solve na tayo dyan. O, isa na lang, RE. Yung OS saka RE, sabi ko sa inyo kanina, yung RE, pareho lang din naman ng OS yan, no? Except, si RE kasi, internal, ano yan eh, internal source of capital yan eh, yung RE. Ibig sabihin, hindi ka na mag-issue. Hindi ka na mag-issue ng additional shares, tatanggalin na natin yung net of flotation cost. Ganun lang yan. Yung
formula lang tayo except na hindi na siya kailangan in-net of flotation cost. Hindi ka na mag-issue, hindi ka gagastos ng flotation cost. Kaya ganun lang, no? Tinanggal ko lang yung 2 pesos na flotation cost. Okay. So, yung kanina, yung 5 ulit to times 1.05. 5.25 divided by 202. Plus 0.05 equals 7 point, o round up na natin, no? 7.6%. 7.6%. And 7.6%. Okay na. Yan ang individual, COC. Ngayon, ano ulit yan? Yung cost of ordinary equity. Ayan. Cost of ordinary equity equals 7.625%. Tapos yung cost of retained earnings, yung core naman, yung core, equals 7.6%. So ngayon, nasan yung weighted average cost of capital dito? Meron na tayong cost of capital, kaya lang individual pa. No? Alam na natin mga individual capital. Cost of capital, ang kada source ng capital natin. Kaya lang, paano yung pinaka-weighted average cost of capital? Ang gagawin nyo lang, i-average nyo lang to. Pero, dapat based on weight, di ba? Ang tanong, no, ano yung magiging basis natin para sa mga weight nila? Yung weight ay based on market values, Market values yan. Ano yung market value? For example, total market value yan, Market value, PS, 200 million. Itutukoy natin na market value ng PS dito, yung lahat-lahat ng hawak mong PS ngayon. Market value, OS, 500 million. Laki ang ko na ito. Bigay ko ng 300. Market value, RE, equals 200 million. O yan. So, lumalabas, ang total market value ng mga to, no? Yung total market value ng tatlong to, ay 1 billion, di ba? 1 billion, no? Ano? Ano yung ano nila ngayon? O, lagyan na natin dito, ang weight nila ay, na nga lang, no? Ang weight nila kay PS, 300 million over 1 billion equals kulang pa pala. Market value pa ng debt, market value ng debt. Market value ng debt, litan natin ng konti pa to. Lagyan na natin 100 na lang to. Tapos ito, gawin natin siyang 250. Ayan, 250 million. 250 million. At ito, 150 million. 150 million. Ayun pa rin. Ano pa rin tayo dyan, 1 billion pa rin, 1 billion pa rin yung pinaka-total natin. Okay na. Okay, so 1 billion. Si debt, 15%. ES, 25%. OS, 500 over 1 billion, 50%. RE, 100 over 1 billion, 10%. Okay, pag na-complete mo na yan, sunod na tayo, no? Yung weighted average cost of capital. Okay. Example, 7%.
0.07 sa debt. 0.07 times 0.15 equals 1.05%. Sa preferred equity, 0.02 times 0.25 equals 0.5%, no? 0.5%. 0.5%. Okay, sa OS naman, 0.07625, okay, 0.07625 times 0.5 equals 3.8125%. 3.8125%. 8125%. Pinay 3.8125%. And 7.6% times 10% equals 0.76%. Ayan, no? 0.76%. Ngayon, i-total natin yan. 1.05 plus 0.5 plus 3.8125 plus 0.76 equals 6.1225 o 6.12 na lang, 6.12%. At yan na, no? Yan yung pinaka-WACC natin. Ayan, no? Sa wakas, nakuha na natin yung WACC, 6.12%. Hindi pa tapos dyan yung economic value added. Nakuha pa lang natin yung weighted average cost of capital. Save natin para sa inyo yan. Okay, ayan na. Yung WACC na 6.12%, ganitong gagawin natin. Di ba ito yung computation natin ng EBA? Okay. O, naglagay tayo ng sample pa dito. Dagdagan na natin to ng ano, kasi yung EBA natin dyan, no, yung EBA, okay, yung ano ulit yung formula ng EBA natin? Ito, no? EBA equals net income after tax less required income. Required income equals asset less current liability times weighted average cost of capital. Magdagdag tayo dito. Lagyan na natin ng net income after tax. A given. And net income after tax, sabihin na natin na mamaya mo na maglagay, baka mag-negative. Net income after tax, total assets, current liability, mag-ibet ako sa time amount, no? Tapos yun yung weighted average cost of capital. Okay. O, given yan, yung EBA natin equals net income after tax less total asset less current liability, okay, times WACC, weighted average cost of capital. Equals, kung may akong nilagyan na kung ano man yung amount na yan, sabihin natin total assets. Ang total assets ay hindi naman exact, hindi naman ganito kasi baka gawin natin, i-total natin to. Market value and market value, iba yan .
Sabihin na natin ang total assets natin at book value, 800 million. Ayan, 800 million. As current liability, 50 million lang, 50 million. Okay, o yan. So, based sa formula, ang total assets, 800 million. May ang paliwanag ba't nililess yung current liability? Less current liability, 50 million. Times yung kinupit natin na 6.12%. 6.12%. Okay, ayan. Magkano yung record income ngayon, no? Yung record income. Yung record income dyan ay 750 million, di ba? 750 million times 0.0612. 45.9 million. 45.9 million. Okay. Sabihin natin mga ano to. 50 million. Hindi, wag na pa. Hindi nakakalto. Gawin ko na lang siyang 60 million na lang yung net income after tax. 60 million. Okay na, for example, net income after tax natin is 60 million. 60 million net income after tax less 45.9 million na record income equals 14.1 million. Yan ang economic value added. Okay na. Okay. Okay na eh. Yan ang pahirap ngayon, no? Yan ang magpapera sa atin ngayon. Ang daming ginagawa dyan. Yan ang pinakamahirap na pwede maging problem sa EBA. Saka sa weighted average cost of capital. Kung sakaling ibibigay lahat, kung ibibigay lahat yan. Ayan ayan natandaan nyo na. Ayan ang weighted average cost of capital and EBA. Ngayon, sige, bibigyan sa inyo yung notes na yan. I-solve natin to. Solve natin tong kay Dana Industries. So, parang hindi naman gano'ng kahirap no? Nandito. Ano yung pinaka, dyan? Yung requirement natin kay Dana Industries. Number one, weighted average cost of capital. Industries. Number one, weighted average cost of capital. Okay. O dalawa lang naman ang source natin dito. Ito, no? Nakalagay ito, yung debt, saka equity. Kasi pwede mo nang i-ganto na kagad yan eh. COD mo na kagad cost of debt saka cost of equity. Kasi given yung cost of equity. Diba? O, wala tayong hirap. Ang maganda dito kay Dana Industries, ay paliwanag nga pala kanila kung bakit niles yung current liability. Kung bakit niles ang current liability. Kung papansin niyo kasi yung mga sources natin, yung mga sources, debt, TSOSRE. Ngayon, etong debt na to, no? Lagi namang long-term debt yan. Ano ba mga sample yan? Kasi hindi naman pwede maging source ng capital yung mga short-term debt. For example, mangutang ka ba, no? Kunwari ganito. O dahil wala kami puhunan, no? Pautang naman, tapos 30 days lang bayaran na namin. Yung 30 days na yun, ganito mangyari dyan. Si creditor maniningil na after 30 days, tapos ikaw hindi pa kumikita. Nakuha niyo yung paliwanag natin doon. Walang short-term dyan. Walang current liability dyan. Puro long-term yan. Eh, ikaw taon-taon pa ilang taon ka ba bago kumita? Parang gano'n. At least, meron kong 1 year man lang bago ka magkaroon ng income. At tapos yung debt, babayaran mo after 30 days lang. Hindi, no? Long-term debt yan. Ito mangyari, ang sources natin ay long-term debt saka equity. Diba? Long-term debt and equity. Sources of capital, parang ganito eh. Pagi ko dito yung total assets, less current liability. Ayan. Bakit ganyan? Ano yung paliwanag dyan? Yung sources of capital natin,
ay yung pinagsamang long-term debt and shareholders equity. Tama yan, no? Yung kanina nasa taas, yung tatlong equity natin. Yun ang sources ng capital. At dahil sa sources ng capital na yan, long-term debt and equity, magbabayad tayo ng interest saka dividend. Tama yan. Okay. Ibig sabihin, yan lang ang talagang pinanggalingan ng mga asset na ginamit natin para mag-obtain ng profit, para makapag-generate tayo ng profit. Tama, di ba? Yan ang kinailangan natin, nag-issue ng long-term debt and equity para makapag-generate ka ng profit. At yung profit natin, ito yung kanina nasa computation natin ng EBA, net income after tax. Ngayon, yung sinasabing total asset less current liability, based sa equation natin na asset equals liabilities plus capital or equity. Okay, and ang asset equals liability plus equity. Ngayon, yung asset, niles mo yung current liability lang, less yung current liability, ang matitira sa total liability, matitira na lang yung long-term debt. Kasi equity, hindi na pakialamanan yan. Ako niya, kaya mo inaalis yung current liability sa assets para matira na lang yung long-term debt. Kasi yun lang ang naging source ng capital. Kasi add mo yung equity kasi sila yung mga pinanggalingan ng mga assets mo para makapag-earn ng profit. Ito yun, para ma-earn mo yung 60 million for example. Tapos, sina shareholder and creditor, babayaran mo kasi sila ng 45.9 million na dividend sa interest. Yun ang paliwanag doon na. Okay na, kung bakit natin i-less yung current liability. Okay, sige, balikan natin yung problem natin, Dana Industries. Tingnan muna yung problem. Okay, ano yung cost of debt? Ang cost of debt, yung 9% na interest rate, i-multiply mo na lang siya sa 1 less tax rate na 30% or 70% na lang na diretso. Equals 6.3%. Yan yung cost of debt natin. 9% interest rate times 70% equals 6.3%. Yung cost of equity naman, ang maganda dito, Pilipina, yung 12%. Ayan. 6.3% and 12%. Tapos multiply mo na lang yan sa weight. At ang weight natin dyan, ang debt, 60 million. Over, ang total kasi, ang equity 120, ang total 180 million. Ang equity naman, 120 million over 180 million. Okay na. 6.3% times 60 over 180 equals 2.1%. 1% times 120 over 180 equals 8% yan, Tama ba? 8%. May calendar. 0.12 times 12 divided by 18. O 8% yan, 8%. At ang WACC natin ay 10.1%. Yan yung WACC. Okay, sunod tayo dyan. Next, number 2. EBA.
EBA equals net income after tax less required income. O, alisin ko na required income. Gawin ko na pagod siya. Total asset less current liability times WACC. Ano yung net income after tax? Net income after tax, before tax operating income, 35 million. 35 million. Times, ilas mo lang yung tax, i-multiply mo siya ng 70%. Okay, yan yung net income after tax. Less 150 million na total assets. Less 15 million na current liability. Okay? And i-multiply natin ng 10.1%. Ano ngayon ang net income after tax? 35 million times 0.7, 24.5 million. 24.5 million. Yan ang net income after tax. Less 135 million times 10.1%. 13,635. 13,635,000. At ayan i-less mo na lang yan doon sa 24.5 million equals 10,865. 10,865,000. At yun na, yan yung economic value added. Yun na. Sige, tapos na. Lakso na natin. Tapos na tayo sa economic value added and weighted average cost of capital. Dami natin na-discuss dyan. Yun na. Ayan yung pinaka-last na method natin sa performance measure sa investment center. Ngayon, mabilisan lang natin i-solve itong napaliwanag ko na ito last time kasi. Yung controllable versus non-controllable. Na-discuss ko na yan. Generally, all costs are controllable. Tama yan, kung top management na pinag-usapan. The key difference lies in the level of management who can control the cost. Ang pinag-usapan kasi natin na controllable, yung controllability, doon sa part lang ng segment manager natin. Kung ano lang yung mabibigay na control ni top management sa kanya. Okay. Sige, merong problem dyan. Try mo nang i-solve. Baka kasi kinukuha niya pa ito, kung ano yung pinaka natin. Iiwan ko muna kayo ng ganyan, Break muna ng mga 3 minutes lang, o 5 minutes. Kunin niyo muna, Ikatin niyo muna itong basa ka weighted average cost of capital. Medyo kasi komplikado yan, Ayun, ayan yung sample.
Okay na? Sige, okay na tayo. Controllable costs are those items of cost that may be directly regulated at lower levels of management. Non-controllable costs are costs that cannot be regulated at a particular management level other than the top level. Yung mga non-controllable costs. Si top level kasi kahit anong klaseng cost pa yan. Controllable yan, ha? Ayun ang pinalawanan ko last time. Of most relevance in deciding how or which cost should be assigned to a responsibility center is the degree of controllability na pinaka-importante. Costs may also be classified into direct, attributable to a particular segment, or indirect, common to a number of segments, the latter being subject to arbitrary allocation. All controllable costs are also direct costs, but not all direct costs are controllable. Alam na natin yan na, napalawagan na natin yan last time. Ngayon, illustration na lang tayo na, illustration na lang. Ganito na, ito yung problem natin, sagutan lang natin to. Painting department, Honda cars. Honda cars. Yan ang ano natin, problem natin ngayon. The supervisor of painting department of Honda cars is in charge of purchasing supplies, authorizing repairs, and hiring labor for the department. Various costs are given. Sales, salaries, and commission 18,200. Salary of supervisor of painting department 2,500. Factory heat and light 3,900. General office salaries 11,000. Factory depreciation 1,800. Supplies painting department 1,500. Repair and maintenance painting department 1,400. Factory insurance 2,100. Labor cost painting department 15,600. Salary of supervisor 2,700. Required compute for the following. Number 1, total cost controllable by the supervisor of the painting department, controllable or controllable. B, total cost directly identifiable with the painting department or direct cost. C, total cost that will have to be allocated to the factory departments or indirect costs. And D, the total cost that don't pertain to factory operations or selling and administrative. Ganito yan, no? Yung ABCD na yan, ang pinapakompute lang naman sa atin dyan ay yung number one, okay. Number 1, yung total controllable, total controllable cost. O, yan yung number 1. Number 2, direct. Number 2, direct. C, total indirect. And 4, total cost that do not pertain to factory operations. Na? Yan yung selling and administrative. Okay, o yan na. Controllable, direct. Dito ko lang kung dito. Controllable, direct, indirect, and selling, and administrative. Ano, magkano pinaka-total niyan? Ilan ba to? 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama natin total.
8, 9, 10. Tapos yung pinaka-total na. Okay, sige. Isa-isayin natin, no? Ano ba yung controllable? Ano ni ba direct, indirect, selling, and administrative? Pag sinabi controllable, na si Honda Cars kasi, yung top management yan, pwede mag-delegate ng responsibility or control sa supervisor ni painting department. Supervisor ni painting department. Ano yung mga binigay niyang control sa supervisor ni painting department? Ito yan. Is in charge of purchasing supplies. Highlight lang natin. Tapos, authorizing repairs and hiring labor for the department. O, yan lang Ibig sabihin, pag wala dyan, hindi na controllable yan. Purchasing supplies, authorizing repairs, and hiring labor. Okay, yun ang controllable. Pag direct naman, dapat yung cost ay traceable para sa painting department. Ha? Pwedeng controllable yun, pwedeng non-controllable yung direct. Ibig sabihin, yung mga controllable cost natin, automatic na ilalagay din natin sa direct. Pero hindi porke na sa direct, ilalagay sa controllable. Yan ang pinag-usapan natin last meeting, no? Tapos indirect, ibig sabihin, hindi siya traceable para sa painting department, no? Walang kinalaman sa painting department yan. Pero, related sa factory operations. Yun ang indirect. Selling and administrative, wala kinalaman sa factory operations yan. Okay, say natin. Number 1, sales salaries and commission, 18,200. Dito yon. Selling and admin. Number 2, salary of supervisor of painting department. Painting department. Kaya lang salary ng supervisor. Direct, direct 2,500. Wala yan sa control niya. Tatlo lang ang controllable ni supervisor. Yung purchasing supplies, repair, authorizing repairs, and hiring labor. Wala yan. Saka hindi yung pinag-control yung sako yun, no? Number 3, factory heat and light. Factory heat and light. Indirect yan, 3,900. General office salaries. Dito yan, selling and administrative, 11,000. Number 5, factory depreciation. Factory depreciation, dito yan, sa indirect, 1,800. Supplies painting department, 1,500. Controllable yan. Kasama yung sa tatlo, no? 1,500. At dahil controllable yan, lagyan na natin sa direct, 1,500. 7, repair and maintenance painting department. O, kasama rin yan sa nasa task kanina, no? Yung authorizing repairs. Kaya controllable na siya, direct pa. Factory insurance. Dahil wala sa painting department, pero sa factory pa rin, indirect siya. Labor cost painting department. Labor cost painting department. Kasama yan, no? Hiring labor. Kaya siya ilalagay dito sa controllable and direct. Salary of factory supervisor. Factory yan. Wala kay painting. Dito lang yan. 2,700. Okay na. Yun lang, no? Kaya ang total niyan, ito, no? Lalagyan natin dito. Okay. Oh. Total controllable cost, 2,900, no? 2,000 ba yan? O 2,900 plus 15,600 equals 18,500. Ito, 18,500. Direct. Total direct cost equals 21,000. Indirect cost. Indirect cost 3,900 plus 1,800 plus 4,800. 10,500. 10,500. Hindi lang wait lang. Matawag.
Okay na. O indirect, 3.9 plus 1.8 plus 2.1 plus 2.7 equals 10.5. Tapos yung selling and administrative expense, 29,200. 29,200.